Huli siya ngang 10 minuto sa pag-uwi. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang pintong nakakandado mula sa loop. At ang malamig na utos ng kanyang asawa na umalis na siya. Nang tuluyan siyang tumalikot at humakbang palayo, ang kanilang pamilya na dati umaandar ng may perpektong katumpakan ay gumuhos sa loop lamang ng wala pang 24 na oras. Minsan, para pabagsakin ang isang mapagmataas at makasariling pamilya, hindi mo kailangan ng komplikadong pahihiganti. Sapat na ang tahimik na pagtigil sa pag-alay ng iyong buong sarili at ang pagbunot sa hindi nakikitang haligi na pumapasan sa lahat. 4:30 ng madaling araw. Umilaw ang screen ng cellphone at kalahating ikot pa lang ang nagagawa ng vibrate nito ay mabilis na itong pinatay ang daliri ni Lumina. Sa kabilang banda ang kama, ang asawa niyang si Joaquin ay malikot na gumalaw, hinila ang kumot, at bumuntong hininga sa kanyang mahimbing na tulog. Inalis ni Lumi ang palayaw ni Lumina, ang manipis niyang kumot, at isinuot ang mga paa sa sinalas. Nang hindi binubuksan ang ilaw, kinapa niya ang daan palabas ang kwarto. Ang hangin ng madaling araw sa isang high-end condominium sa BGC, Bonifacio Global City, sa Taguig, lalo na sa kalagitnaan ng tagulan at hanging habagat, ay napakalamig at nanunuot sa buto. Pagpasok sa kusina, binuksan ni Lumi ang maliit na ilaw sa ibabaw ng stove. Iyon ang unang liwanag na laging sumisindi araw-araw sa inuupahang unit na ito. Kumuha siyang lalayan mula sa ilalim lababo. Sumukat ng 2 takal ng brown rice, hinugasan ito ng 3 beses, at isinalang sa rice cooker para gawing mainit na lugaw. Ang blood sugar ng kanyang biyenan na si Doña Carmela ay palaging nasa mapanganib na level at mataas din ang blood pressure nito. Binuksan ni Lumi ang refrigerator. Inilabas ang natirang pinakuluang pitso ang manok mula kahapon at hiniwa ito ng maliliit. Hindi niya man lang hinawakan ang lalayan ng asin o patis. Sa halip, kumuha siyang tseleri at ilang tangkay ng sibuyas na mura mula sa freezer. Inilagay sa kaldero at binuhusan ng tubig para gumawa ng malinaw na sabaw, dahil bawal ang sodium sa pagkain ng biyenan. Kailangan niyang takpan ang kakulangan sa lasa gamit ang aroma ng natural na pampalasa. Ito ang low-sodium diet na espesyal niyang idinisenyo para sa biyenan, gamit ang kanyang kaalaman bilang isang lisensyadong parmasyutika. Habang naghihintay na kumulo ang sabaw, naglakad si Lumi patungo sa mesa. Binuksan ang drawer, at naglabas ng isang kayumangging garapon na gawa sa salamin. Laman nito ay isang masustansyang herbal supplement na binili pa niya mula sa isang kilalang supplier sa Binondo. Siya mismo ang nagtimpla nito gamit ang eksaktong sukat base sa kanyang propesyon, na sadyang ginawa para sa mga iniindang rayuma at chronic pain ni Doña Carmela. Naglabas si Lumi ng isang maliit na digital weighing scale at metal na kutsara. Tinitimbang ang mapusyaw na dilaw na powder ng may katumpakan hanggang tiku 1 gramo. Hinati niya ito sa 7 maliliit na sachet at maayos na inilagay sa tabi ng baso ng kanyang biyenan. Eksaktong 6:15 ng umaga. Bumukas ang pintong kwarto. Habang kinakamot ang ulo, lumabas si Joaquin. Hindi pa siya ganap na gising. Yung polo ko? Tanong niya habang nakatayo sa pasilyo. Plansado na at nakasabit sa kloset. Pangalawang pinto mula sa kaliwa. Sagot ni Lumi habang nag-ayos ng inihaw na bangus sa plato. Hindi ko makita yung necktie. Ibinaba ni Lumi ang mahawak niya. Nagpunas ng kamay. At pumasok sa kwarto. Mula sa pinakasulok ng drawer, inilabas niya ang isang dark blue na striped necktie at iniabot kay Joaquin. Kinuha ito ni Joaquin. Isinabit ng padaskol sa lig, tumalikot, at pumasok sa banyo. 6:30. Lumabas si Doña Carmela mula sa kanyang kwarto. Nakasuot ngang maayos at mamahaling silk na pambahay. Wala ni isang hiblang ang buhok ang nakawala sa ayos. Naglakad siya patungo sa mesa at naupo. Agad na nahain si Lumi ng isang mangkok ng sabaw. Ilang side dish, at panghuli, ang maliit na mangkok ng lugaw na brown rice. Kumuhang kutsara si Doña Carmela, tinikman ang sabaw, at agad na sumimangot. Kasing tabang ang tubig. Nararapat ba itong ipakain sa tao? Ibinaksak niya ang mangkok sa mesa na lumikha ng malakas na tunog. Ma?
Kahapon po medyo tumaas ang Hindi po muna kayo pwedeng kumain ng malat ngayon. Malumanay na paliwanag ni Lumi habang nakatayo sa malapit. Buong buhay akong kumakain ng asin at patis. Pero hindi pa naman ako namamatay. Si Joaquin, araw-araw nagpapakamatay sa trabaho para kumita. Tapos pakakainin mo siyang walang kwentang pakain katulad nito? Bulyaw ni Doña Carmela, sabay matalim na tumitik sa anak na kasasalampak lang sa upuan. Kumuha si Joaquin ng isang piraso ng inihaw na bangus. Nginuya ito, at bumulong, "Ma, kumain na lang po kayo kahit konti. Malalate na ako." Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Doña Carmela at iniurong ang plato ang isda palapit sa anak. "Kumain ka ng marami, anak. Tingnan mo nga at ang payat-payat mo na. Aanhin mo pa ang asawa kong simpleng almusal lang ay hindi magawang matino?" Walang silbi, walang sinabi si Lumi. Binuksan niya ang isa sa mga sahet ng suplemen, tinunaw ito sa isang baso ng maligamgam na tubig, at inilagay sa abot kamay ng kanyang biyenan. Nang hindi man lang tumitingin, kinuha ni Doña Carmela ang baso, inisang lagok ito, at nakpunas ang labi gamit ang tissue. 10:00 ang umaga. Nakapasok na si Joaquin sa trabaho at kasalukuyang nahuhugas ng mamantikaing kawali at plato si Lumi. Nakapagpalit ng damit si Doña Carmela isang mamahaling Filipiniana-inspired na blusa. Bitbit ang isang designer na bag. At naglalakad patungo sa pinto. Ngayon ang schedule niya para sa meeting ng amiga at pamahjong sa kalapit na exclusive subdivision. "Aalis na ako." Masungit na sabi ni Doña Carmela habang nagsusuot ng sapatos. "Mag-iingat po kayo sa daan, Ma." Dungaw ni Lumi mula sa kusina. Sumara ang pinto. Nagpunas ang kamay si Lumi at naglakad patungo sa malaking bintana sa sala. Ilang sandali pa, sa may lobby ng Chondo, nakita niya ang figurang kanyang biyenan na nakasalubong ang dalawang kapitbahay. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit alam na alam ni Lumi kung ano ang sinasabi nito. Ang laging kinukwento ni Doña Carmela sa mga kapitbahay ay pare-pareho lang. "Ay, itong blusa ko? Bigay ito ng anak kong si Joaquin. Napakabuti ng anak kong iyan," sabi niya. Maganda raw ang feng shui dito sa Begese, kaya ipinilit niyang lumipat kami. Kes niyang binayaran ang 1 taong upa, sinabihan pa niya akong isama ko na raw dito ang manugang ko tutal wala namang mayaambak yon. "Ano ba ang aasahan mo sa sweldo ang isang hamak na parmasyutika sa botika?" "Siyempre, lahat ng karangyaang ito ay dahil sa anak ko." Iniwas ni Lumi ang kanyang paningin at inilabas ang cellphone mula sa bulsa ang kanyang apron. Sa screen, may 3 notification ng auto-debit deduction mula sa bangko. Binasa ito ni Lumi ng tahimik. Auto Debit BGC Condo Association. Dues PHP 15,000 Auto Debit Meralco Bill PHP 18,500 Auto Debit Premium HMO Health Insurance ni Doña Carmela. PHP 12,000. Binuksan niya ang mobile banking app at pinanood kung paano mabilis na naubos ang balanse ng kanyang account. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa kabinet sa ilalim ng TV. Binuksan ang pinakailalim na drawer, at naglabas ng isang folder ng mga dokumento. Ito ang long-term lease contract ng Chondo. Sa ilalim ng pangalan ng lessee, malinaw na nakasulat, Lumina Santos. Bago sila ikasal, namumula ang mukha ni Joaquin nang sabihin nito, "Lumi, aalagaan at poprotektahan kita habang buhay. Pinalaki ako ng mama ko ng mag-isa." Nahirapan siya ng sobra. "Gusto kong tumira siya kasama natin. Pangako, hinding-hindi ka dehado sa akin." Naniwala si Lumi. Inubos niya ang lahat ng kanyang ipon na pinahirapan niya ng ilang taon para magbayad ng higit 1 milyong piso para sa deposit at advance rent kang marangyang Chondo na ito. Pagkatapos niya kasal, sa dahilang sanay na si Mama na humawak, ne budget para hindi na siya masres. Ibinigay ni Joaquin ang kanyang ATM payroll card kay Doña Carmela. Mula ng araw na iyon, lahat ng bayarin sa Chondo, kuryente, tubig, groceries, hanggang sa mamahaling supplement at health insurance ng biyenan niya ay kinukuha mula sa bank account ni Lumi, na nagpapakahirap magtrabaho bilang parmasyutika. Ngunit walang sinuman ang bumanggit tungkol sa pera. Tila ba ang bahay na ito at ang marangyang pamumuhay ng pamilya ay purong biyaya ng napakagaling na anak?
Gayang laging ipinagmamalaki ni Doña Carmela. Ibinalik ni Lumi ang kontrata sa drawer. Sumulyap siya sa orasan. Inalis ang apron. Nagbihis ng uniforme. At naghanda para pumasok sa botika. Makalipas ang 2 linggo, isang gabi, pumasok si Joaquin sa tsondo na may bitbit na kahon ngang sikat na caramel chalk. Maaliwalas ang mukha niya at puno ngang pagmamalaki. Ma! Lumi! Na-promote ako. Assistant Department Manager na ako. Inilapak niya ang check sa mesa at niluwagan ang kanyang nektiya. Tumalon si Doña Carmela mula sa sofa. Tumakbo palapit sa anak. At tinapik ang balikat nito. Diyos ko, anak kong mahal. Sabi ko na nga ba at magiging matagumpay ka. Big boss na ang Joaquin namin, haligi nga ang kumpanya. Lumabas si Lumi mula sa kusina hawak ang isang basahan. Tiningnan niya ang kanyang asawa at tipit na ngumiti. Sigurado akong nagpakahirap ka ng husto. Congratulations. Espesyal ang araw na ito. Hatiin na ang tsake. Utos ni Doña Carmela. Naupo silang tatlo sa mesa. Kumuha si Doña Carmela ng isang malaking hiwangan tsake at inilagay sa harap ng anak. Samantala, hindi niya man lang hinawakan ang kanyang tinidor. At nakatitik lang kay Joaquin habang kumakain ito ng walang kurap, bigla siyang lumingon at matalim na tumitik kay Lumi. Dahil napromote na si Joaquin, mas dadami na ang trabaho niya. Kailangan mo siyang asikasuhin ng maayos. Nagsimulang kumatok-katok ang madaliri ni Doña Carmela sa mesa. Bukas, pumunta ka sa botika na yon at mag-resign ka na. Nanigas ang kamay ni Lumi na humihiwa ng tsake. Inangat niya ang kanyang ulo. Barya lang naman ang kinikita mo ron. Hindi man lang makabili ng disenteng pananghalian para kay Joaquin sa isang magandang restauran. Putol ni Doña Carmela na may autoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol. Assistant manager na si Joaquin. Nakakahiya sa mataw na ang asawa niya ay nagpapagod sa pagtitinda ng gamot. Magresing ka at maghanda kang mabuntis. Dapat 100 beses mong pag-igihan ang pag-asikaso sa pagkain at isusuot ni Joaquin. Mahigpit na hinawakan ni Lumi ang tinidor. Tumitik siya kay Joaquin. Nakayuko lang ang lalaki. Patuloy na sumusubong ang tsake na parang walang narinig mula sa kanyang ina. Hindi pa tapos si Doña Carmela. Sa susunod na buwan, may grand family reunion tayo. Pupunta rito ang makamag-anak natin galing probinsya. Mula sa pamimili sa palengke hanggang sa paglulutong kare-kare, kaldereta, at lechon kawali, ikaw ang gagawa ang lahat. Subukan mo lang umorder sa mga murang catering. Pati ang morchon, ikaw ang gagawa. Matalas ang panlasa ang pamilya natin. Alam nila kung ano ang lutong bahay at ano ang hindi. Huminga ng malalim si Lumi, medyo nanginginig ang boses. Ma, sa katapusan pong buwan, may inventaryo kami sa botika. Yan po ang pinaka-busy na araw namin. Hindi po ako makakauwi ng maaga. Paano po kung iurong natin ang luto ang isang araw o magluto na lang ako ang hating gabi pag-uwi ko? Ano? Hinampas ni Doña Carmela ang mesa kaya natapon ang tubig sa baso. Makikipagtawaran ka sa akin? Matinis ang boses niya. Sagrado ang family dinner na yon, kaya mas mahalaga pa ang walang kwenta mong trabaho kaysa sa reputasyon ng pamilya namin? Hindi po sa ganun, ma. Mahigpit po ang patakaran ng kumpanya kapag inventory. Hindi po ako pwedeng lumiban. Puro kapalusot. Dinuro ni Doña Carmela ang mukha ni Lumi. Lumito ang Carmela ang mukha ni Lumi. Likas ka talagang tamat at ayaw mong nautusan. Tinuturing mo ba talaga akong biyenan mo? Wala kang galang sa pamilyang ito. Saan ka nakakitang manugang na sumasagot-sagot sa biyenan? Lumingon si Lumi sa kanyang asawa. Joaquin, pakiusap, ipaliwanag mo kay mama. Talagang hindi ako pwedeng umabsen sa araw ng inventaryo. Nilunok ni Joaquin ang tsaka at nagpunas ng bibig gamit ang tissue. Sumimangot siya, sinamaan ng tingin si Lumi, at inis na sumabog. Diyos ko naman, mag-leave ka na lang kahit isang araw. Bakit ba napakahirap mong kausap? Simpleng pabor lang hinihingi ni mama. Kailangan mo ba talagang palaging pinapataas ang dugo niya? Natahimik si Lumi habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa na bakas ang inis. Pakiramdam niya ay may tipa ng yelo na bumaksak sa kanyang sikmura. Iniyuko niya ang kanyang ulo.
Tinitigan ang hiwa ang tsake na hindi pa niya nagagalaw. Ang kanyang tinidor ay nag-iwan ng malalim na gasgas sa paper plate. Sige. Mahinang bulong niya. Sa araw ngang inventaryo, walang tigil ang buhos ngang malakas na ulan ng habagat sa Metro Manila. Puno nga kahon, malalaki at maliliit. Ang botika. Nakasuot ng puting labgown si Lumi, nakatalungko sa harap ngam nga estante. Hawak ang barcode scanner at sinusuri ang batch number ngam nga gamot sa sipon. Sa kanyang bulsa, nakvibrat ang cellphone. Sumulyap si Lumi pangalan ng kanyang biyenan. Hindi niya ito sinagot at ipinagpatuloy ang pag-scan. Makalipas ang 3 minuto, tumunok ulit ang telepono. Tapos pangatlo. Sa ika-4 na pagring, tumayo si Lumi. Inilapak ang scanner sa counter at pumasok sa staff room sa likod. Patay ka na ba diyan? Pagkasaing niya sa tawag. Ang matinis na bulyaw. Agad ni Doña Carmela ang bumasak sa kanyang eardrum. Anong oras na? 2 oras nang nai-deliver yung nga pinamalengke. Akala mo ba ako ang magbubuhat ng lahat ng to mag-isa? Wala ka na talagang kahiya-hiya. Ma, hindi pa po tapos ang inventaryo. Hindi pa po ako pwedeng umuwi. Pagkatapos po nito, uwi na ako agad. Umuwi ka ngayon din, sigaw ni Doña Carmela sa linya. Kapag hindi mo naihanda ang lahat ng ito ngayon, huwag na huwag ka nang tatapak sa bahay na to. Tut, tut. Pinatay ang tawag, isinandal ni Lumi ang kanyang likod sa malamig na pader ng staff room. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim ng 3 beses. Sa labas, tinawag siyang kapwa parmasyutika para kumpirmahin ang dosis ng isang gamot. Ibinulsa ni Lumi ang kanyang telepono at bumalik sa counter. 5:00 ngang hapon. Umilaw muli ang screen ng kanyang phone. Sa pagkakataong ito, mensahe sa messenger mula kay Joaquin. Anong oras mo babalak umuwi? Galit na si Mama. Pagod akong umuwi galing trabaho. Wala man lang mainit na pagkain. Pwede bang isipin mo naman ang ibang tao? Simpleng bagay hindi mo magawa. Anong oras mo babalak umuwi? Tinitigan ni Lumi ang mga letra sa screen. Bawat salita ay parang mikroskopikong karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Itinapat niya ang kanyang hinlalaki sa keyboard, tinatype ang, "Pasensya na, pauwi na ako." Ngunit tumigil siya. Bigla, ang lahat ng ito ay tila naging napakakatawa at kakatwa. Binura niya ang masalitang natip niya, nilagay sa silent mode ang phone, at inihagis ito sa loob ng kanyang locker. 8:40. Natapos din ang inventaryo. Hinubat ni Lumi ang kanyang lap gown. Hinablot ang kanyang bag, at tumakbo sa gitna ng malakas na ulan. Walang payong, tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Nak-transfer, lumabas ng istasyon. At tumakbo muli patungo sa kondo. Humihingal siyang nakarating sa pasilyo ng kanyang floor at tiningnan ang orasan. 9:10 ngabi. Hulingeng 10 minuto sa dati niyang oras. Binuhay ng motion sensor ang malamlam na ilaw sa pasilyo. Nakatayo sa harap ng pinto. Huminga ng malalim si Lumi para pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Inabot niya ang digital smart lock at iniangat ang takip nito. Umilaw ang panel ngam nga numero. Gaya ng nakagawian. Pinindot niya ang kanyang pin. Tititit. Sa halip na tumunok ang melodiya na nagpapahiwatig na bukas na ang pinto. Isang matinis na error na tunok ang umaling-awngaw. Natahimik si Lumi. Inakala niyang nakamali lang siyang pindot. Kaya dahan-dahan niyang inulit ang kanyang pin. Tititit. Nag-flash ang pulang ilaw sa panel. Nanigas ang kamay ni Lumi sa ere. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tunok na iyon. Naka-deadbolt ang pinto mula sa loop. Hanggat hindi ito binubuksan ng tao sa loop, hindi ito mabubuksan ng anumang kot mula sa labas. Sadyang kinandado siya sa labas. Tila huminto sa pag-ikot ang hangin sa pasilyo. Tahimik na tinitigan ni Lumi ang pamilyar na madilim at kulay abong pinto. Maging ang maliit na gasgas na nagawa niya nung araw ngang paglipat ay naroon pa rin. Pinindot niya ang pindutan ngang intercom. Pagkatapos ng maikling static, bumukas ang speaker. Ang kapal naman ng muha mong umuwi pa rito.
Ang boses ni Doña Carmela mula sa intercom ay punong ng malamig na pangungutya at mapanghamak na kayabangan. Latekang 10 minuto. Tingin mo ba bahay mo pa rin ito? Tingin mo ba biyenan mo pa rin ako? Sumagot ka. Nakatayo si Lumirun. Basang-basa pa rin ng ulan ang kanyang damit. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang balikat, nagiwan ng madilim na mansa sa kanyang tsoat. Ma, kakatapos lang po ang inventory. Nagmadali po akong umuwi ng pinakamabilis kong kaya. Napakakalmado ang boses ni Lumi. Maging siya ay nagulat sa sariling pananahimik. Tumahimik ka, malutong na bulyaw ni Doña Carmela. Akala mo porket nag-uwi ka ng barya sa bahay na to. Pwede ka nang umasta ng ganyan. Makinig kang mabuti. Kung gusto mo pang maging manugang sa pamilyang ito, sumunod ka sa batas ko. Ngayong gabi, diyan ka matulog sa kalye para makapag-isip-isip ka at malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kagalang-galang na asawa at manugang. Hindi sumagot si Lumi. Mula sa likod ni Grama Pinto. Nakarinig? Siyan magayabag. Si Joaquin. Ma, bakit niyo pa pinapatulan yan? Dinig niyang sabi nito sa intercom. Ang boses ay sobrang walang pakialam. Lumi, pakinggan mo ko. Umalingaw-ngaw ang boses ng asawa sa walang lamang pasilyo. Kung ayaw mo sumunod, umalis ka na. Walang silbing manugang. Hindi namin kailangan sa pamilya namin ang walang modo. Umuwi ka sa nanay mo. Klik, pinatay ang intercom. Muling binalot ng patay na katahimikan ang pasilyo. Tanging ang mahinang ugong ng motion sensor light ang bumabasag dito. Nakatayo si Lumi na parang estatwa. Nun, siguradong pupukpukin niya ang pinto sa gulat at takot. Siguradong iyak siya at magmamakaawa sa kanyang biyenan at asawa na patawarin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, tahimik lang siyang nakatitik sa pinto. Sa likod ng pintong iyon naruan ang sabaw na niluluto niya tuwing 4:30 ng madaling araw. Naruan ang herbal powder na tinimpla niya na may 0,1 gramong katumpakan. Naroon ang maranyang tahanan na binayaran niya gamit ang buo niyang ipon noong dalaga pa siya. Naroon ang marupok na kapayapaan na lagi niyang sinusubukang panatilihin sa pamamagitan ng paglunok ng di mabilang na pagdurusa. At ngayon, ang pintong iyon ay mahigpit na nakakandado mula sa loob. Tulad ni tubig bago kumulo, nauna laging lumitaw ang maliliit na bula. Tiningnan ni Lumi ang ilaw sa lock panel na unti-anting namatay. Naramdaman niya na ang kalderong matagal nang kumukulo at bumubula sa loob ng kanyang dibdib ay biglang natuyo. Maging ang apoy sa ilalim nito ay namatay na rin. Wala nang natira, kundi isang malinaw na pakaunawa na tumatagos hanggang buto. Inalis niya ang kanyang kamay sa pinto at ibinusa ito. Nang hindi man lang lumilingon, naglakat siya patungo sa elevator at pinindot ang down button. Bumukas ang pinto. Pumasok siya at tahimik na tinitigan ang nga numero ngang palapak na patuloy na bumababa. Paglabas niyang lobby, umulan pa rin. Naglakat si Lumi sa gilid ng kalsada at nagbook ng Grab. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Nang sabihin niya ang address ng bahay niyang mamagulang sa Antipolo, sumandal siya sa upuan at tinitigan ang makumikinang na ilaw nga Metro Manila na dumaraan sa labas ng bintana. Walang histerya. Walang luha. Puro pagod lang. Isang matinding pagod. Para bang kabababa lang niya ngang toneladang pasanin mula sa kanyang balikat, at ngayon ay wala na siyang lakas para igalaw kahit isang daliri. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loop ngang ilang taon. Habang nasa bayahe pawi. Hindi na niya kailangang isipin kung ano ang lulutuin para sa almusal bukas. Hindi na niya kailangang mag-alala sa blood sugar ng kanyang biyenan. Hindi na niya kailangang kuwentahin sa isip niya kung magkano ang natitirang pera para pambayad ng Meralco at tubig. Ito ay ganap na kalayaan. Bumaktas ang sasakyan sa ulan. Iniiwan ang marangyang tsondo sa begese at ang dalawang mapakmataas na taong nakukubli rito. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na may bakal na gate sa Antipolo. Mas lumakas ang ulan. Binuksan ni Lumi ang pinto. Tumapak sa pudpod na kalsada at pumasok ang malamig na putik sa kanyang sapatos. Nang hindi iniyuyuko ang ulo, naglakat siya patungo sa teras na nailawan ng malamlam na bumbilya.
kinuha ang susi sa kanyang bag, at binuksan ang lumang kahoy na pinto. Madilim sa sala. Mula sa puwang sa ilalim ng pintong kwarto, may makikitang ilaw. Narinig ang kaluskos ng sinelas sa baldosa. Ang kanyang ina, na lumabas suot ang duster pampatulog, ay nanigas sa kinatatayuan nang makita ang anak na basang-basa. Ang buhok ay nakadikit sa pisngi. Lumi? Anong nangyari? Ang tingin ng kanyang ina ay napadako sa mga walang lamang kamay ng anak na walang dalang anumang gamit. Dito muna ako matutulog ng ilang araw. Putol ni Lumi. Hindi siya nagpaliwanag ng anuman. Nang hindi nagpapalit ng damit, pumasok siya sa kanyang lumang kwarto, isinara ang pinto, hinubat ang kanyang basang coat at inihagis ito sa sandalan ng upuan, saka inilabas ang cellphone mula sa bulsa. Sa screen, may mensahe sa messenger mula kay Joaquin na pumasok 5 minuto ang nakalipas. Lumalala na ang kabastusan mo. Ha? Kung alis ka, huwag ka nang babalik kahit kailan. Walang emosyong tinitigan ni Lumi ang mensahe. Tapos pinindot ang power button. Namatay ang screen. Inihagis niya ang kanyang telepono sa sulok ang mesa. Hinawi ang kumot. At nang hindi man lang nagpapalit ang damit, humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Walang tiktaang electronic clock, walang obligasyong ibabat ang bigas para bukas, walang alarm na kailangang i-set para sa 4:30 gram madaling araw. Nakatulog siya. Iyon ang pinakamahimbing at pinakamalalim na tulog na naranasan niya sa nakalipas na 3 taon. Kinabukasan, alas 10 ng umaga. Ang sikat ng araw na tumatagos sa puwang ng kurtina ay tumama sa kanyang mga talukap. Dumilat si Lumi. Tahimik ang kwarto. Hindi siya agad bumangon mula sa kama, hindi rin niya kinapa ang kanyang cellphone. Humiga lang siya, ninanamnam ang bigat ng sarili niyang katawan na nakadiin sa kutson. Alas 10 na umaga. Sa mga oras na ito sa kondo sa BGC, siguradong ubos na ni Doña Carmela ang kanyang matabang na almusal at naghahanda na para sa kanyang meeting. Si Joaquin ay paniguradong nakaupo na sa kanyang desk sa opisina, humihigop ngang East Americano. Ngunit lahat ng iyon ay wala ng kinalaman sa kanya. Hinawi ni Lumi ang kumot at bumangon. Pumunta siya sa banyo. Naligo ang maligamgam na tubig. At nagsuot ang malinis na damit na iniwan ang kanyang ina sa ibabawang kama. Paglabas niyang kwarto, lumingon ang kanyang ina na nahihiwa ang gulay sa kusina. Bakas ang pag-alala sa mga mata nito. May mainit na sinigang sa kaldero, sabi ng kanyang ina. Hindi na po, ma. May asikasuhin pa ako sa labas. Naglakad si Lumi patungo sa rak ng sapatos at nagsuot ng sapatos. Lumi. Ibinaba ng kanyang ina ang kutsilyo. Ipinunas ang basang kamay sa apron. At nag-alinlangan. Paano si Joaquin? Ma. Pakiusap. Huwag niyo nang babanggitin ang pangalang yan. Inangat ni Lumi ang kanyang ulo at pinutol ang usapan. Kalmado ngunit determinado. Uuwi rin po ako agad. Alas 11:30. Sa isang opisina ng real estate broker malapit sa BGC, itinulak ni Lumi ang salaming pinto. Masayang tumunok ang kampanilya sa itaas. Amoy instant coffee at printer ink ang loop ng kwarto. Ang ahente na si Sir Ben, na nakaupo at nag-ayos ng mga dokumento, ay nag-angat ng tingin at ibinaba ang kanyang salamin. Ay, may VIP guest tayo. Ma'am Lumina, magandang tanghali. Agad siyang nagpakita ng profesional na ngiti at tumayo. Anong meron at napadaan kayo? May problema ba sa kondo? Sir Ben? Pakikontak naman po ang may-ari. Diretsahang sabi ni Lumi. Naglakad siya patungo sa mesa at naupo sa upuan. Wala nang paligoy-ligoy. Ang may-ari? May sira ba sa unit? Napansin ni Ben ang malamig at seryosong tono ni Lumi. Kaya medyo nawala ang kanyang ngiti. Sa 15 ng susunod na buwan, tapos na ang kontratang upa. Naglabas si Lumi ng folder mula sa kanyang bag. Kinuha ang orihinal na kontrata. At inilapak ito sa ibabaw ng mesa. Wala akong balak i-renew ito. Nandito ako para asikasuhin ang termination ng kontrak. Napaawang ang bibig ni Ben. Nagpapabalik-balik ang tingin sa kontrata at sa mukha ni Lumi. Termination? Pero,
Last week lang nakasalubong ko ang biyenan niyo. Si Doña Carmela. Sabi niya na promote daw ang asawa niyo at gusto ninyong i-extend ang upa ang ilang taon pa. Pinapakiusapan pa nga niya akong humingi ng discount sa may-ari. Pansariling opinyon niya lang yon na walang kinalaman sa legal na kontratang ito. Tinapik ngeng hintuturo ni Lumi ang bahagi ngeng pirma sa papel. Sir Ben, profesional kayo. Kayo ang mas nakakaalam kung sino ang umuupa sa tsondo na ito ayon sa mga legal na dokumento. Ibinaba nga ahente ang kanyang paningin sa mga itim na letra sa ibabaw ng papel. Leslie Lumina Santos. Ang pirmang may selyo sa tabi nito ay sa kanya rin. O naman. Alam ko po yan. Pero, nakatira din kasi ang asawa niyo at biyenan niyo ron. Ang maganitong kalaking desisyon dapat pinag-usapan ng magkasama. Paano kung iproses ko yung termination ngayon, tapos sumugot dito ang asawa niyo at magwala? Hindi itinago ni Ben ang kanyang pag-alala. Pinapakiskis ang kanyang mga kamay. Sa industriyang ito, ang pinakamahirap na mangyari ay ang madamay sa drama ng pamilya ng iba. Sir Ben. Direktang tumitik si Lumi sa kanyang mga mata. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay kasing bigat ng bakal. Kailangan ko pa bang basahin sa inyo ang civil code? Sa kontratang ito, pangalan ko lang ang nakalagay. Ang security deposit at advance na umabot sa higit 1 milyong piso ay direktang na-transfer mula sa personal kong bank account papunta sa account ng may-ari. Hindi parte ng kasunduang ito si Joaquin. Wala siyang karapatang mag-renew, at wala siyang karapatang pigilan akong tapusin ito. Napigil ni Ben ang kanyang hininga. Muli niyang sinuri ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Sa pagkakaalala niya, ang asawa nga. Assistant manager na ito ay isang tahimik at masunuring babae na laging nakasunot na parang anino sa likod ng dominadong biyenan nito. Laging nakayuko at bihirang magsalita. Ngunit ngayon, ang taong nakaupo sa harap niya ay isang ganap na ibang tao. Sige po, naiintindihan ko na. Tatawagan ko na po ang may-ari. Sumuko siya at inangat ang telepono. Makalipas ang 20 minuto, pumasok ang may-ari ng tsondo. Isa siyang middle-aged na lalaki na nagngangalang si Roberto. May malaking tiyan at may hawak na sigarilong hindi pa ubos. Ben, kumakain ako ng lunch kanina eh? Ano bang meron at nagmamadali ka? Reklamo niya, saka lumingon at nakita si Lumi. Oh, nandito rin pala si Ma'am Lumina. Sakto. Pag-usapan sana natin ang pagrenungang kontrak. Walang renewal. Tumayo si Lumi at iniabot ang inihandang notice of termination. Huminto sa era ang kamay ni Roberto na may hawak na sigarilyo. Nahulog ang abo sa mesa. Paanong walang renewal? Gustong-gusto niyo doon ah. Anong nangyayari? Last month lang nakasalubong kami ng biyenan mo sa elevator. Puring-puri niya ang unit. Swerte raw kasi. Kaya umarangkada ang karir ng anak niya. Kumunot ang nunang lalaki sa inis. Kung biglaan kang aalis, paano ako makakahanap agad ng bagong upa? At saan ako kukuha agad ng pera para ibalik ang milyones mong deposit ng ganito kabilis? Nakasulat ng malinaw sa kontrata na kailangan kong mag-abiso 30 araw bago ang ika-15. Ngayon ang eksaktong ika-30 araw bago iyon. Hindi umatras kahit 1 pulgada si Lumi. Kung paano kayo makakahanap ng bagong tenan at kung saan kayo kukuhang pera, problema niyo na yon, si Roberto. Isa lang ang hinihingi ko. Sa ika-15, sa araw na matapos ang kontrata, kailangang may bigay sa akin ang tseke para sa buong deposit ng walang kulang kahit 1 sentimo. Ano bang problema ng babaeng to? Bulyaw ni Roberto habang pinapatay ang sigarilyo sa ashtray. Gusto mag-renew ng biyenan. Gusto namang umalis ngang manugang. Sino ba talaga ang nasusunod sa pamilya niyo? Tawagan mo nga ang asawa mo ngayon. Agad niyang kinapa ang kanyang cellphone para hanapin ang kontak. Sige. Tawagan niyo siya. Muling naupo si Lumi. Pinakos ang mga braso, at dagdag pa sa napakakalmadong tono. At kapag kinausap niyo siya, pakisabi sa kanya na kung pagdating ng ika-15 ay hindi pa tuluyang bakanta ang tsondo.
Papatawan ko sila ng penalty sa bawat araw ng pagkaantala, at sisingilin ko iyon sa kanya, sa pamamagitan ng pahahay ng kasong sibil sa korte. Nanigas ang daliri ni Roberto na papindot sana sa screen. Tinitigan niya si Lumi. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ahente. Binigyan siya ang senyalas ni Ben sa pamamagitan ng mata at bumulong. Sa kanya nakapangalan ang kontrata, sir. Sa matang batas, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Kung talagang magdedemanda yan sa korte at ma-freeze ang unit niyo, kayo rin po ang sasakit ang ulo. Nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng Chondo. Inihagis niya ang kanyang telepono sa mesa at pabagsak na naupo sa upuan. Kahit ano pang gusto niyo, umalis na kayo kung alis kayo. Kumuha siya ng balpen. Padaskol na pinirmahan ang notice of termination, at tinatakan ito. Sa ika-15. Ayoko nang makita ang mga pagmumuha niyo ron. Kung may makita man lang akong sirang gripo, ibabawas ko yon sa deposit niyo. Kinuha ni Lumi ang kopya niya at maingat na sinuri ang pirma at tatak. Huwag kayong mag-alala. Sa ika-15, pupunta ako diyan kasama ang abogado ko para i-check ang lahat kasama ninyo. Ipinasok niya ang dokumento sa bag, tumayo, at magalang na tumango sa ahente. Salamat sa oras ninyo. Mauna na ako. Itinulak ni Lumi ang salaming pinto at humakbang palabas sa kalsada na nasisinagan ng araw ng Maynila. Ang unang haligi ay nabuwag na. 1:15 ng hapon. Isang malaking sangay ng bangko sa Makati CBD. Kakatapos lang ng lunch break at mahaba ang pila. Kumuha si Lumi ng priority number at umupo sa waiting area. Ding-dong! Isang boses ang tumawag sa kanya papunta sa teller 3. Naupo si Lumi sa harap ng customer service representative. Ngumiti ng propesyonal ang babae sa likod ng salamin. Good afternoon, ma'am. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Inilabas ni Lumi ang kanyang valid ID at debit card mula sa kanyang bag. Miss, gusto kong i-cancel ang lahat ng auto-debit services na nakalink sa card na ito. Kinuha ng teller ang card. Nag-type sa keyboard. Tinitigan ang monitor. At nagulat. Naku, ma'am, ang dami po ninyong auto-debit. Babasahin ko po ha. BGC Condo Association. Dues. Meralco. Maynilad. Internet. Cable TV. At Premium HMO Health Insurance. Ang nakapangalan sa insurance ay si Doña Carmela. Sigurado po ba kayong ika-cancel niyo ang lahat ng ito? Oh, lahat. Hindi nanginig ang boses ni Lumi. Pinaalala ko lang po, ma'am, dakdak na teller, sinusunod ang SOP nila. Kung ika-cancel ninyo ang auto-debit sa kuryente at tubig, pwede kayong malateng bayad na pwedeng magresulta sa penalty. O sa pinakamasama, maputulan ng serbisyo. At saka, medyo malaki ang premium nitong health insurance. 12,000 per month. Kung mag-file ang deduction sa loob ng 2 buwan, automatikong makakancel ang polisa. Dahil senior citizen na po ang insured, napakahirap at napakamahal na pong kumuha ulit ng bagong health insurance para sa kanya. Gusto niyo po bang pag-isipan muna o ay cancel lang ang iba? Tinitigan ni Lumi ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Penalty. Pagkaputol ng kuryente. Pagkakansalangang insurance. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga salitang ito ay nakabitin sa itaas ng kanyang ulo na parang espada. Upang hindi bumaksak ang espadang iyon, naktipit siya sa bawat piso. Nakatayo ng ilang oras sa pagtitimplang gamot sa botika hanggang sa mamaga ang kanyang mapaa. Masiguro lang na laging sapat ang balancing account na ito. Para ang 2 tao sa Marangyang Chondo sa Begeche ay patuloy na mabuhay ng komportable at mayuri. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng sarili niyang makamay, inilalayo na niya ang espadang iyon. Wala nang dapat pag-isipan. Ay cancel ang lahat simula ngayong buwan? Sabi ni Lumi na direktang nakatingin sa mga mata ng teller. Hindi na nakipagtalo ang teller. Sige po, ma'am. Paki-check po sa screen nung tablet at pakipirmahan. Kinuha ni Lumi ang stylus. Sa screen, nakalista ang mahabang listahan ng nga auto-debit services. Sa tabi ng bawat item, may pulang button na may nakasulat na cancel. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang nga ito ng isa-isa. BGC Condo 2 cancel.
Meralco cancel. Internet cancel. Insurance ni Donya Carmela cancel. Sa huli, pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa screen. Lumina Santos. Umingay ang printer. 1, 2, 3 mahahabang resibo ng transaksyon ang lumabas mula sa makina. Nilagyan ng selyong teller at iniabot kay Lumi kasama ng kanyang ID at card. Na-cancel na po ang lahat gayang request niyo. Ito po ang proof. Kinuha ni Lumi ang nga papel. Manipis lang ito, ngunit sa kanyang makamay, tila napakabigat at napakagaan sa pakiramdam. Maingat niya itong itinupi at ipinasok sa pinakalop na bulsa ng kanyang pitaka. Paglabas niya ng bangko, ang masasakyan sa EDSA ay patuloy na umuusat ng maingay. Kani-kaniya ng mapupuntahan. Ang ikalawang haligi ay nabuwag na. 3:00 ng hapon. Isang sikat na tindahan ng herbal at traditional Chinese medicine sa Binondo. Ang matapang na amoy ng pampalasa at ginseng ay pumuno sa hangin. Matapang na naglakat si Lumi sa gitna ng siksikan at huminto sa isang lumang tindahan. Ang may-ari, si Tito Chong, na nakababa ang salamin sa ilong, ay nagtitimbangang nga sangkap sa isang lumang timbangan. Nang makita si Lumi, ngumiti siya ng malapat. Ay, Ma'am Lumi. Tatawagan sana kita. Ito na yung herbal powder para sa biyenan mo para sa susunod na buwan. Nakaredy na. Inilabas niya ang isang malaking kahon mula sa ilalim ng mesa. Mangga top grade na sangkap lahat yan. Ngayon nakakuha ako ng magandang red ginseng. Panigurado pag inom niya nito, hindi nasasakit ang mga kasukasuan niya at gaganang kumain. Proud na tinapik ni Tito Chong ang kahon. Siya ang saksi sa kung gaano karaming pagod at dedikasyon ang ibinuhos ni Lumi upang mabuo ang reseta na ito mula sa pagsasaliksik sa contraindications ning mga herbal mixtures hanggang sa pagtatanggal ning pait nito. Mahigit 20 beses na nakpabalik-balik si Lumi sa tindahang ito, hanggang sa mahanap niya ang golden ratio ng herbal blend na perpektong magpapaginhawa sa chronic illness ni Donya Carmela nang hindi pinapaatake ang acid reflux nito. Natahimik si Lumi ng ilang segundo, nakatitik sa kahon na puno nga mamahaling sangkap. Tito Chong, pasensya na po, pero pakikalas na po ulit lahat ng yan. Agad na naglaho ang ngiti ni Tito Chong. Tiningnan niya si Lumi na parang hindi makapaniwala sa narinig. Kakalsin? Bakit? Gusto mo bang palitan ang reseta? Ma'am? 3 buwan nating pinahirapang i-perfect ang timplang ito. Kung babaguhin hindi ko babaguhin ang reseta. Tito. Putol ni Lumi. Kumukuhang pitaka mula sa kanyang bag. Naglabas siya ang isang bungkos ang 1,000 papel at inilapak sa salamin ang counter. Ito po ay bilang pambayad sa oras at pagod ninyo sa pag-ayos niyan. At, paki-cancel na rin po ng buwanan kong order. Permanente. Tinitigan ni Tito Chong ang pera at pagkatapos, ay ang kalmadong mukha ni Lumi. Sa buong buhay niya bilang negosyante sa Binondo, nakita na niya ang pagtaas at pagbagsak ng maraming pamilya at alam niya kung kailan umabot na sa katapusan ang isang relasyon. Hindi na kailangang magtanong pa para maunawaan na may matinding nangyari. Huminga siya ng malalim, hindi hinawakan ang pera, at ibinalik ang kahon sa ilalim ng mesa. Itabi mo na lang ang pera mo, Ma'am Lumi. Hindi ko pa naman nagiling ang ngasangkap mababenta ko pa ito ng patingi-tingi sa iba. Inalis niya ang kanyang salamin at pinunasan ang lente. Nanghihinayang lang ako sa pinahirapan mo. Ang galing ng reseta mong yan wala po kayong dapat panghinayangan. Muling iniurong ni Lumi ang pera palapit kay Tito Chong. Sa inyo na po ang reseta. Ibigay niyo sa ibang customer na mas nangangailangan. Tumalikot siya at humakbang palayo, nang hindi man lang lumilingon sa kahon sa ilalim ng counter. Ang ikatlong haligi ay nabuwak na. Kasabay nito, sa tsondo sa Begiche, nagsimulang tumakbo ng pabaliktad ang oras. 7:00 ng umaga kinabukasan. Nagising si Donya Carmela na tila may alarm sa kanyang ulo, gaya ang nakagawian. Nanatili siyang nakahiga sa kama ng 5 minuto. Nahihintay sa masarap na amoy ng mainit na sabaw na nakmumula sa kusina. Iyon ang kanyang pang-umagang senyales para bumangon. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Tanging amoy kulop ngang
tirang pakain kagabi ang nalanghap niya sa hangin. Walang amoy ngang sabaw, walang tumunog na rice cooker para ipahiwatik na luto na ang kanin. Kumunot ang nuni Doña Carmela, hinawi ang kumot at lumabas ang kwarto. Sobrang tahimik ngang sala. Madilim ang kusina. Sa lababo, nakatambak ang mga maruruming platong pinakainan kagabi na may tumigas ng mantika. Sa ibabaw ang stove, mayroon lang isang malamig at walang lamang kaldero. Lumina, matinis na tawag ni Doña Carmela. Walang sumagot. Naglakad siya patungo sa rak ngung sapatos malapit sa pinto. Wala ron ang sapatos na pangtrabaho ni Lumi. Umismit si Doña Carmela. Talagang wala ng hiya ang babaeng yon. Akala niya porket natulog siyang isang gabi sa kalye? Magmamakaawa akong pawiin siya. Mangarap siya. Padaskol siyang tumalikot. At sa pilitang binuksan ang pinto ngang master's bedroom. Nakabihis na si Joaquin at taratantang hinahalungkat ang madamit sa kloset. Ilang gusot na polo ang nakakalat sa kama. Ang manektiya niya ay nakabuhol-buhol na parang bola. Ma, nakita niyo ba yung blue strip na necktie ko? Tapos yung gray na suit ko, tinago yata ni Lumi. Nasaan ba yon? Inis na ginulo ni Joaquin ang kanyang buhok. Malay ko ba? Hindi nga umuwi ang babaeng yon kagabi. Lumapit si Doña Carmela, hinablot ang unang polong nakita at inihagis sa anak. Gamitin mo na lang kung anong nandiyan. Para kang bata. Paano ako papasok sa trabaho kung ganito kagusot ang damit ko? Sumabog si Joaquin sa galit at ibinalik ang damit sa kama. Tiningnan niya ang kanyang relo 7:20 ngang umaga. Buisit. Hindi na ako magsusuot ng suit. Ma, nasaan ang almusal ko? Late na ako. Almusal? Wala ang asawa mo. Sino ang magluluto para sayo? Mapanghamak na napangisi si Doña Carmela. Bumili ka na lang ng pandesal sa labas. Nanigas si Joaquin. Salop ng 3 taon nilang pagsasama. Hindi pa siya kailanman pumasok sa trabaho nang walang laman ang tiyan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Lumi. Sumagot ang operator na cannot be reached ang numero. Nabali na talaga siya. Ibinagsak ni Joaquin ang cellphone sa kama. Sirang-sira na ang ulo niya. Para hindi pumasok sa trabaho. Hayaan mo siya. Magutom siyang ilang araw sa daan, paniguradong mag-isip yan at gagapang pabalik para humingi ng tawad, pakmamaliit ni Doña Carmela. Sige na, pumasok ka na at baka pagalitan ka ngang boss mo. Napilitang isuot ni Joaquin ang gusot niyang polo, naksuot ng medyas na makaiba ang kulay, dinampot ang kanyang bag, at tumakbo palabas ng bahay. Ngayon, mag-isa na lang si Doña Carmela sa maluwang na tsondo. Nakaramdam siya ng uhaw. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig at reflex na umabot sa tabingang baso kung saan laging nakahanda ang kanyang herbal supplement sa het. Ngunit ang malamig na marmol lang ng mesa ang nahawakan niya. Wala ang sahet. Nagtatakang binuksan ni Doña Carmela ang drawer. Wala ang kayumangging garapon. Napakawalang hiya talagang babaeng yon. Ang lakas ng loop niya sirit niya habang naknangalit ang mangipin. Ngunit hindi niya na ito pinansin. Isang araw na hindi iinom ng powder na yon. Anong masama? Maraming bitamina sa botika sa baba. 10:00 ng umaga. Pumunta siya sa botika sa ground floor ng kalapit na mall at bumili ng pinakamahal na multivitamins na nakita niya. Pagdating sa bahay, tinimpla niya ito at mabilis na ininom. Ngunit hindi pa man lumilipas ang kalahating oras, nakaramdam siya ng matinding pahilap ng sikmura. Ang pamilyar at matalim na hapdi ay mabilis na gumapang pataas sa kanyang lalamunan. Hawak ang kanyang tiyan. Napasalampak siya sa sofa, ang malamig na pawis na sinlaking butil ngang ay tumulo mula sa kanyang noo. Sa nakalipas na 3 taon, hindi na umatake ang kanyang malalang GERD o acid reflux kahit minsan. Kumpiyansa siya nun na dahil ito sa malakas niyang genetics. At ngayon lamang, habang umiinda sa sakit, niya napagtanto ng may kilabot na ang kalusugang palagi niyang ipinakmamalaki ay bungangang duguang pagsisikap ng ibang tao na sinusukat hanggang sa pinakamaliit na miligramo. Namimilipit si Doña Carmela sa sofa. Umaatungal sa sakit.
at wala ng lakas para magmura. Alas una ng hapon. Sunod-sunod at malakas na tumunok ang doorbell ng Chondo. Si Doña Carmela, nakakatapos lang uminom ng pain reliever at bahagyang nakabawi, ay paika-ikang bumangon mula sa sofa. Sigurado siyang si Lumi na iyon, na sa wakas ay dumating para gumapang at makmakaawa. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok, isinuot ang kanyang mapakmataas at dominanteng muha, at padaskol na binuksan ang pinto, ang kapal naman nga mukha mong naputol ang kanyang sasabihin. Sa harap ng pinto ay hindi si Lumi, kundi ang may-ari ng Chondo na si Roberto, at nakabuntot sa likod niya ang ahente na si Sir Ben. Anong kailangan niyo? Nalilitong nanigas si Doña Carmela. Nang hindi man lang bumabati at nakasimangot, pumasok si Roberto sa loob ng Chondo, hindi man lang hinuhubad ang sapatos. Ganito yan, Doña Carmela. Pwede na po kayong magsimulang mag-impake at ifakate ang unit na ito sa lalong madaling panahon, sabi niya habang pinakmamasdan ang buong kwarto, na para bang sinusuri ang mga paninda. Ben, pakipikturan ang maanggulo ang kwartong ito at ipos agad sa renpat o lamudi. Sa ika. 15. Kailangang may bago na tayong tenan. Kailangan. Naglabas si Ben ng cellphone at nagsimulang kumuhang litrato. Si Doña Carmela na walang kaalam-alam sa nangyayari ay tumakbo at humarang sa daan. Teka. Anong ginagawa niyo? Anong ibig mong sabihing ivakate ang kondo? Binayaran ng anak ko ang ngunit na tong cash para sa isang taon. Mag-extend pa nga kami ng kontrata. Huminto si Roberto at tiningnan siya na may mapangutya ng ngiti. Anak niyo ang nagbayad, Mrs. Mukhang inuulyanin na kayo sa katandaan. Dito sa unit na ito. Walang ni isang kusing ang anak ninyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Matinis na tili ni Doña Carmela. Ang Chondo na ito ay nakapangalan kay Joaquin. Ang anak ko, ang nakapangalang Leslie ay si Lumina Santos. Inis na putol ni Roberto. Naglabas siya nye photocopy, nye termination notice mula sa kanyang bulsa, at inahagis ito sa mesa. Basahin niyo. Kaninang madaling araw. Ang manugang niyo mismo ang pumunta sa opisina at pumirma na hindi na magre-renew ang kontrata. Sa ika. 15. Kailangan kong ibalik ang buong security deposit na mahigit 1,000,000 sa personal na bank account niya. Tinitigan ni Doña Carmela ang isang pirasong papel sa mesa. Nababasang kanyang mga mata ang nga letra, ngunit tumatangging intindihin ng kanyang utak ang kahulugan nito. Hindi totoo yan. Hindi maari. Nanginginig ang boses niya. Sabi ni Joaquin. Siya ang umupa rito. Binigay pa nga niya sa akin ang atemeng esweldo niya. Gagamitin ang atemeng esweldo ng anak niyo. Sa panahon ngayon, baka bed space sa probinsya hindi abot niyan. Huwag niyo akong patawanin. Dinurok ni Roberto ang ilusyon ng matanda. Doña Carmela, gumising kayo sa panaginip niyo. Tawagan niyo ang anak niyo at papuntahin dito para ayusin ang kalat niya. Kung kapag dating namika, ansan kaya hindi pa kayo maalis? Tatawag ako ng guard at pulis para kalad ka rin kayo palabas. Nangginginig ang magakamay ni Doña Carmela nang ideal ang numero ni Joaquin. Makalipas ang kalahating oras, humihingal na tumatakbo papasok ng Chondo si Joaquin. Gusot-gusot pa rin ang kanyang polo, at sa kanyang nektiya ay may malaking mansa ang menudo mula sa kanyang tanghalian. Ma, anong nangyayari dito? Mahigpit na kinawakan ni Doña Carmela ang braso ng anak. Joaquin, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ang nagbayad ng Chondo na to. Di ba? Nakapangalan sa'yo ang kontrata. Di ba? Tiningnan ni Joaquin ang dalawang lalaking nakatayo sa sala, bago ibinaling ang paningin sa notis sa ibabaw ng mesa. Namutla ang kanyang mukha na parang abo. Oh, sakto nandito na si Sir Joaquin. Sabi ni Roberto habang nakahalukip-kip. Ayaw na magrenew ng asawa mo. Sabihin mo na sa akin kung kailan kayo mag-empake para lumayas. Nanginig ang ngalabi ni Joaquin ngunit walang lumabas na boses. Joaquin, magsalita ka. Niyugyok ni Doña Carmela ang brasong anak. Sabihin mo sa kanila na walang karapatan ang baliw na babaeng yon na kunin ang pera. Pera mo yon. Ma. Sa wakas,
Isang salita ang pinilit ilabas ni Joaquin mula sa kanyang lalamunan. Sobrang hina at tila nasasakal ang kanyang boses. Nakakakilabot pakinggan. Hindi siya makatingin sa mata ng kanyang ina, yumuko siya, at bumulong, ang deposit ng tsondo na to. iPhone yon ni Luminong dalaga pa siya. Nagsinungaling ako sa iyo, ma. Gusto kong tumira ka sa magandang lugar. Pero hindi sapat ang sweldo ko. Sabi ni Lumi, may ipon siya at inoffer niya. Nagamitin natin. Pa! Buong lakas na sinampal ni Doña Carmela ang pisngi ng kanyang anak. Ang malakas na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nakatinginan si Roberto at Ben, at napailing. O sige, problema na pamilya niyo yan, hindi namin problema. Naglakad si Roberto, patungo sa pinto. Tandaan niyo, Ika, 15. Hindi pwedeng lumakpas kahit isang araw. Padabok na isinara ang pinto. Nakatayo si Joaquin na parang rebulto habang hawak ang kanyang pisngi. Si Doña Carmela, na tila nawalan ng malay, ay bumaksak sa sofa at blangkong tumitik sa hangin. Eksakto sa sandaling iyon, kumurap ang kristal chandelier sa sala bago tuluyang namatay. Sumunod ang pagtigil ng ugong ng refrigerator. Nagulat si Joaquin at paulit-ulit na pinindot ang switch ng ilaw sa pader. Walang reaksyon. Tumunog ang cellphone sa bulsa ni Joaquin. Mensahe mula sa Property Management Office. PMO. Ng condo. Notice of Utility Disconnection. Dahil sa formal na terminasyon ng lease contract at pagkansela ng auto-debit para sa Association Dues, ang serbisyo ng kuryente at tubig sa inyong unit ay automatikong pinutol. Blankong tinitigan ni Joaquin ang screen ng phone. Pumasok ang ikalawang mensahe. Ipinagbigay alam ng kumpanya nga HMO na nabigo ang pagbabayad ng polisa ni Doña Carmela mula sa auto-debit. Ikatlong mensahe. Kinumpirma ng internet provider na matagumpay nanay. Deactivate ang auto-debit based sa request ng customer. Noon lamang ito napaktanto ni Joaquin. Ang babaeng dati ay takot man lang huminga ng malakas. Ang babaeng lagi niyang minamaliit at pinapalayas sa bahay, ay hindi umiyak, hindi nagmakaawa, o gumawa ng iskandalo. Tahimik lang at sistematikong binunot ni Lumi ang lahat ng haligi na pumapasan sa gusaling ito. At ngayon, ang kuta na dating mukhang matibay at marangya ay gumuho at naging alikabok. Sa ibabaw nga guho ay natira ang 2 tao na wala man lang pambayad sa sarili nilang kuryente. Makalipas ang 2 buwan. Sa isang malaking botika sa Makati. Medyo maraming tao sa loob. Nakasuot si Lumingang puting lap gown na plansadong-plansada. May ID card na nakasulat na pharmacist in charge. Nakatayo siya sa reliasing counter. Matiyagang nagpapaliwanag sa isang matandang ginang kung paano inumin ang gamot nito. Nay, itong gamot sa blood pressure, dapat pong inumin ng tuloy-tuloy pagkatapos magalmusal ha? Kung medyo sensitive ang tiyan niyo, inumin niyo maligamgam na tubig. Huwag na huwag po inumin kasabay nga matamis na kape o tsaa. Malumanay ngunit napakalinaw ngang boses ni Lumi. Tumango-tango ang matanda. Salamat anak. Napakalinaw ng paliwanag mo. Naintindihan ko na. Walang anuman po, Nay. Trabaho ko po yan. Pakaalis ng matanda. Bumalik si Lumi sa kanyang computer at nagpasok ng madatos mula sa reseta. Mabilis at punong ng kumpiyansa ang kanyang magalaw. Nung nakaraang linggo, ang buong security deposit mula sa kondo ay nakuha na niya sa pamamagitan na Nitseke. Nakipag-unyayan na rin siya sa isang abogado para magain energy. Declaration of Nullity of Marriage. Alam niyang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang proseso ang annulment ay abutin ng ilang taon at magiging isang mahaba at magastos na laban sa husgado. Hindi tulad ng mabilisang diborsyo sa ibang bansa, ngunit handa siya. Wala siyang pakialam kahit gaano pa ito katagal. Basta't tuluyan na siyang makalaya. Nakarating sa kanya ang bali-balita na sina Joaquin at Doña Carmela, matapos palayasin sa marangyang tsondo sa Begeche, ay umupa na ngayon sa isang masikip at mainit na apartment sa Dulong Chaluchan. Pumasok si Joaquin sa trabaho na nakagusot ang polo. Palaging pagod ang mukha niya at panay ang tanggap ng matinding repriman mula sa kanyang boss. Ang inaasam niyang promosyon ay tuluyan ng nawala.
Si Donya Carmela naman ay madalas na pinahihirapan ng malalang pag-atake ng asido sa sikmura. Dahil patay na ang kanyang HMO at insurance, hindi man lang siya makapagpagamot sa maayos na ospital. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala na sa pakialam ni Lumi. Hindi na siya nag-abala pang i-block ang mga numero nila. Itinapon niya lang ang kanyang lumang SIM card at bumili ng bago. Natapos ang shift. Hinubad ni Lumi ang kanyang puting lab gown at isinuot ang kanyang light brown na coat. Paglabas niya ang botika, naramdaman niya ang malamig na hangin ang gabi sa Maynila pagkatapos ang ulan. Dumaan siya sa isang malinis na kainan at ihawan sa kanto. Kuya, isang order nga po ang sizzling inihaw na liempo. Yung maanghang po ha. Order niya. Ilang minuto ang lumipas, isang mainit na sizzling plate ang inilapak sa harap niya. Umusok ito. Nagdadala ng nakakatakam na aroma ngang maanghang at malinamnam na sarsa. Kinuha ni Lumi ang toyo. Pinigaan ng maraming calamansi. At dinurok ang dalawang siling labuyo. Pinakmasdan niya ang maitim at maanghang na sarsa. Sa nakalipas na 3 taon, sa mundo niya, ang ganitong pampalasa ay tila isang kasalanan. Kinuha niya ang tinidor. Tinusok ang malambot na karne. Walang pag-alinlangang isinawsaw ito ng buong-buo sa maalat at maanghang na sarsa. At isinubo sa kanyang bibig. Pagkatapos ang isang kasiyasiyang hapunan, umuwi si Lumi sa bago niyang studio apartment. Maliit lang ang kwarto, ngunit lahat ng kagamitan sa loop ay pinili base sa sarili niyang panlasa. Pagkatapos maligo ngang maligamgam na tubig, humiga siya sa malambot na kama at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang alarm settings, ang alarm 4:30 ng madaling araw. Na dati ay labis niyang kinamumuhian. Ay matagal na niyang permanenteng binura. In-scroll niya ang screen gamit ang kanyang daliri. Nakset ng bagong alarm para sa 7:30 ng umaga at pinindot ang save. Inilapag ni Lumi ang cellphone sa bedside table at pinatay ang lampshade. Sa nakakapayapang kadiliman, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala na ang kabahabang naghihintay ang umaga. Wala na ang obligasyong magtimpla at makalkula ang sukat ang gamot. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang mahinang tunog ng sasakyan mula sa kalsada sa labas na bintana, at ang sarili niyang tibok na puso na kalmado at payapa. Sa bahay na ito, sa espasyong ito naganap na pag-ari niya, hindi na kailangan ang mga hindi nakikitang haligi na pumipilit sa kanyang sirain ang sarili niyang pagkatao.